Oh, pwede na. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila Tour. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-25 ng Hunyo, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtaha sa tweed na landas. At samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Padua. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalam namin na kahit sa dyaryo at inyong unang binubuklat. Ako naman po si Meg Sioson. At ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. 11 Pinoy Pool Masters sasargo sa knockout round ng World 9-Ball Championship sa Doha, Qatar. Listahan ng mga possible November 23 opponent ni Manny Pacquiao. Patuloy na humahaba. One-on-one trade ni na Global Port Batangpier rookie guard R.R. Garcia at Paracobon Energy forward Keith Jensen. Inaprubahan na ng Philippine Basketball Association o PBA. Four-time NBA MVP LeBron James susubok muli ng kapalaran sa free agent market. At Team Uruguay pasok na sa knockout stage ng FIFA World Cup sa Brazil. Yan po yung mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Una po sa ating mga balita sa billiards, nagpamalas po ng lakas ang mga Pinoy Pool Masters sa group stage ng World 9-Ball Championship sa Doha, Qatar. Sa kanya pong pinakahuling asignatura sa Group 6 kanina, naungusan ni Warren Quiamco si Frailin Guanipa ng Venezuela, 9 racks to 8, upang umabot sa 11 ang bilang ng mga Pinoy bets na sasargo sa knockout round. Ang pinakamarami po yan sa lahat ng mga bansang kalahok sa torneo. Sa katunayan, halos nasa ng eliminasyon si Quiamco sa laban kontra Guanipa, 6-8, nang bigla po siyang rumatsada ng tatlong magkakasunod na racks. Makakasama po ni Quiamco sa pagtumbok sa knockout round of 64 ang mga kapwa Pinoy na sina Ramil Gallego, Livan Cortesa, Francisco Felicilda, Dennis Orcolio, Antonio Gabica, Carlo Biado, Raymond Faraon, Johan Chua, Jeff De Luna at Elmer Haya. Champions purse na $30,000 ang pinaglalabanan sa 12-day tournament. Sa boxing, patuloy na humahaba ang listahan ng Pacquiao sweepstakes. Ito'y dahil na rin sa muling pagsasanib puwersa ng magkaribal na Top Rank at Golden Boy Promotions. Ang kabuong detalye ihahatid ni Ms. Cristabel De Leon. Malaki ang posibilidad na sa Agosto pa maianunsyo ng Top Rank Promotions kung sino ang susunod na makakasagupa ni Manny Pacquiao. Ito'y dahil patuloy na humahaba ang listahan ng mga possible next opponent ni Pacman. Bunsod na rin ang pakikipagkasundo ng Top Rank sa long-time rival na Golden Boy Promotions. Samantala, ikinatuwa ng Sports Radio anchorman Renato Lirio ang muling pagsanib puwersa ng dalawang higante promotional outfits. Ito'y dahil maraming marquee fights na pwedeng makuha si Pacquiao mula sa stable ng Golden Boy Promotions. Napakagandang development yung pagkakasundo ng Golden Boy sa Top Rank. Yung mga boxers ng Golden Boy at saka magtatang, magkaka-meet yan, magkakalaban na. Kanya tayo, paikot-ikot na lang, cycle na lang ng cycle si Babarom doon sa grupo ni Marquez, ni Pacquiao, ni Profondico, mga boxers ng Golden Boy at saka ng Babarom Top Rank, magkakalaban na. Yan ang gusto ng marami, siyempre. Ang ring return ni Pacquiao ay tinakda na sa Nobyembre 23 sa Macau, China, pero hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa rin ng Top Rank kung sino ang pwedeng makatapat ng Sarangani Fighting Pride. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa professional basketball. Napalapit po ng isang hakbang ang Alaska Aces patungo po sa final Governors Cup. Ito'y matapos na dominahin nila ang Raynor San Elasto Painters sa Game 3 kagabi upang hawakan nila ang 2-1 edge sa Best of 5 semifinal series. May report sa PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Napalapit sa isang potensyal na upset ang Alaska matapos sorpresahin nito ang Rain or Shine sa kanilang PBA Governors Cup semifinal series.
hindi ininda ni Alaska import Henry Walker ang injured shoulder sa paggiya nito sa isang 104-94 victory laban sa rain or shine Martes ng gabi sa Araneta Coliseum. Naging paborable pa nga kay Walker ang injury dahil napilitan itong tumikada ng outside shots kung saan nagbuslo ito ng 10 of 26 field goal. Nagtapos si Walker ng 26 points, 13 rebounds at 3 assists at nakakuha din ng malaking suporta sa local teammates nang umiscore ng double figures sina Vic Manuel, Gabby Espinas, Dondon Ontiveros at Sanitos. Sa kabila naman ng pagkatalo ay tiwala pa din ang Painters na makakabalik pa ito sa series kahit na twice to beat na ngayon ang Aces. Ano pa lang naman kumbaga, wala naman kaming option eh. Kumbaga, isa lang yung pinaka-option talaga namin. Manalo lang, yun lang. And titingnan na lang kung ano yung maaaring mangyari sa Game 5, diba? Kasi pagka do or die naman, it's everybody's ball game eh. So, kailangan lang talaga namin i-survive yung laro bukas and then let's see kung anong magiging adjustment sa Game 5. Ang Game 4 ng Best of 5 semifinal series sa pagitan ng Rain or Shine at Alaska ay lalaruin Huwebes ng gabi sa Big Dome. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Samantala, muling tatangkain naman ng defending champion Sunmig Coffee Mixers na makakuha ng pwesto sa finals ng PBA Governors Cup. Hawak ng 2-2 lead matapos na lumasap ng lopsided loss sa Game 3 noong isang gabi. Muling makakaharap ng Sunmig Coffee ang arch-rival Talk and Text Chopang Texters sa lone game sa Araneta Coliseum mamayang alas 8 ng gabi. Nagbabalik si Dennis Principe. Tatargetin ng Talk and Text ang maipuwersa ang knockout game sa pagkapatuloy ng kanilang PBA Governors Cup Semifinal Series kontra Sunmig Super Coffee. Lunes ng gabi sa Araneta Coliseum ay nakaiwas na mabokya ang Texters nang magdala ito ng 112-86 victory laban sa Mixers. Dahil sa nasabing panalo ng Texters ay naibaba nito ang series advantage ng Sunmig na ngayon ay 2-1. Sakaling manalo ang Texters ay magkakaroon ng do-or-die Game 5, ngunit kung magwagi ang Mixers ay papasok naman ang Team Con mentored franchise sa finals kung saan ihahangarin nila ang isang rare Grand Slam. Ito yung pinaka-importante nga. Nasabi nga namin na dapat binibigyan namin sila ng life. Ito yung mga good team to eh. Ito yung mga team na hindi mo dapat bigyan ng opportunity na makabalik. Kasi pag binigyan mo ito makabalik, nahihirapan ka na. Baka sa huli, sisisihan mo. So, yung game mamaya, sabi nga namin, yung unang game pa, yung 6-0 namin na parang one game lang. Maganda na pag makuha na namin. Pero hindi namin nakuha. So, bawi kami itong game na sa game 4. Dapat kunin na talaga namin. Sasandalan Sunmig sa kanilang veteran import Marcus Blakely na nasa ikatlong Governors Cup campaign na nito para sa Mixers. Sa panig naman ng Talk and Text ay inspirado din ang kanilang balik import na si Paul Harris na may nais patunayan bilang isa sa dependable imports ng liga. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Balitang trade naman po tayo. Bagong jersey na ang isusuot ni Global Port Batang Pierre Guard R.R. Garcia sa papasok na season ng PBA. Ito po ay matapos sa signal ni League Commissioner Chito Salud ang trade na magdadala sa kanya sa Barako Bull Energy kapalit ni forward Keith Jensen. May report si Ms. Arian Malyare. Inaprubahan na ni PBA Commissioner Chito Salud ang one-on trade na magdadala kay Global Port Batang Pierre rookie guard R.R. Garcia sa Barako Bull Energy kapalit ni Phil-American forward Keith Jensen. Ang player swapping ay opisyal na pumutol sa mahigit 5 taong backcourt tandem ni Garcia at Terrence Romeo na nagsimula pa noong sila ay nasa piling pa ng UAAP team na FEU Tamaraws. Pero ayon kay Garcia, sa tingin niya ay maganda na rin para sa kanya ang nangyari. Lalo pat lunod na umano sa guard position ang Global Port.
Wala. Siyempre, decision naman nila. Paano yung maghihiwalay na kayo ni Terence? Wala. Wala. Siyempre, ganun talaga. Professional tayo. Hindi naman pwedeng doon lang ako. Yun na, decision kasi nila. Kasi sa ngayon, number 1 pick yung ito, di ba? Yung global. Malamang guard din ang kukunin nila. Siyempre, marami na kami doon. Samantala, inaasahang madaragdagan naman ang ceiling ng Global Port sa pagkuha kay Jensen, na malaki ang naging improvement buhat ng ma-acquire siya sa Barako Bulls sa pagsisimula ng current PBA season. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa rin, kung si Meralco Bolts team owner Manny V. Pangilinan ang masusunod, naisa na niyang mabawi mula sa Rain or Shine Elasto Painters ang first round pick sa paparating na PBA draft. Ito'y dahil na rin sa posibleng pagpasok sa rookie pool ni na two-time UAAP MVP Bobby Ray Parks, Phil-American point guard Stanley Pringle, former Letran Knights superstar Kevin Louie Alas, former San Beda Red Line star center Jake Pascual at iba pa. Narito ang report ni Juan Miguel Salcedo ng Lyceum of the Philippines University. Bagamat may bakas ng paghihinayang, tinatanggap naman ni Meralco Bolts team owner Manny V. Pangilinan ang pagkawala ng kanilang sanay precious first-round pick sa PBA draft ngayong taon. Noong 2012 ay naitrade ng kanilang 2014 first-round pick sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ni shooting guard Ron J. Buenafe, kaya't ngayon ay hawak ng Asian Coatings franchise ang top pick o DKI second overall choice sa paparating na rookie draft, sa bisa ng panibagong forgettable performance ng Ryan Gregorio mentored squad ngayong season. At ang posibleng maharbat ngayon ng Rain or Shine sa rookie pool ay ang alinman kina two-time UAAP MVP Bobby Ray Parks, Phil-American point guard Stanley Pringle, former Letran Knights superstar Kevin Louie Alas, at former San Beda Red Lions star center Jake Pascual. Well, if we can, I think Meralco needs it, but if it's with Rain or Shine. So aren't you frustrated? Must you lost it? Another chance to pick another good player because you lost a lot of chance. Well, the decision na yun di ba? Well, ano pa magagawa namin? Natapos na yun. Hindi mo na makukuha unless they agree, di ba? So no regrets yun. Samantala, nagpahiwatig naman si Rain or Shine co-owner Raymond Diu na malabo nilang bitawan ang pick ngayong taon. Baka gusto nilang itry habulin pero wala namang sinasabi sa amin. Pero kayo boss, may bala kayo itry dyan? Sa ngayon wala kasi mukhang okay yung papasok o tas mataas pa. Kapansin-pansin na nakalipas sa 3 taon, ni minsan ay hindi nakakuha ng marquee player sa PBA draft ang Meralco Bolts dahil sa masamang diskarte ng pakikipag-trade. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Lyceum of the Philippines University. Samantala, agad po nasasabak naman sa aksyon sa isang torneo sa Malaysia ang team na binubuo ng Blackwater Sports Elite. Ito'y bilang preparasyon para po sa kanilang asam na makapagparamdam agad ng puwersa sa kanilang maiden season sa Pro League. May report si Miss Nicole Ramos. Trip to Malaysia ang naghihintay sa mga bumubuo sa roster ng expansion team ng Blackwater Sports Elite. Ito ang inanunsyo ng Giselle C-owned franchise matapos ang kanilang tryout sa SGS Gym sa Quezon City kahapon. Ayon kay team manager Johnson Martinez, lalahok sa isang pocket tournament sa Penang, Malaysia sa susunod na buwan ng Blackwater Sports bilang preparasyon para sa kanilang maiden season sa Pro League. Eksakto, may tournament doon. Masusubukan na sila, malalaman na natin kaagad paano sila mag-react system, paano klaseng player meron sila pagka talagang nag-tournament na dahil yung mga yan iba hindi na nakasama sa ibang liga Ibinalita rin ni Martinez na mas ginusto nila na ituloy ang planong pag-akyat sa PBA bilang expansion ball club para makatulong sa pagbibigay ng trabaho sa mga professional cagers. Mabibigyan natin ng mga ibang players na opportunity at makalaro pa sa PBA. Dahil kung lang naman ang team, pag tinagdagan mo ng dalawang, laking bagay yun. One of that, tapos siyempre alam mo naman, si Dream ni Joseldo makasali sa PBA, dream come true. Being a PBA, team. Dahil nagdesisyon ng NLEX Road Warriors na bumili na lamang ng existing franchise, 2 na lamang ang expansion teams na magde-debut sa papasok na 40th season ng PBA. At ang mga ito ay ang Blackwater Sports Elite at Kia Motors.
Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, handang-handa na para sa pagbabalik sa aktibong kompetisyon si Taekwondo Jin Japoy Lizardo. Na-layoff ng halos 1 taon sanhi ng hamstring injury. Muling umaasa ang 28-year-old math warrior na mapapabilang siya sa Asian Games-bound Philippine delegation upang maisakatuparan ang asam na muling makapagbigay ng karangalan para sa bansa. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel De Leon. Muling makikitaan ng aksyon sa mga paparating na international competitions si Taekwondo Jin Japoy Lizardo. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng halos 1 taon dahil sa hamstring injury. Kasi medyo rare ata yung ganong klaseng injury. So medyo mahirap din yung adjustments na ginawa ko. No? Siyempre nung after ko maoperahan. So marami talagang mga paghihirap na dinaanan. So. Samantala, umaasa naman si Lizardo na mapapasama siya sa Incheon Asian Games-bound national team kung saan target niya na malampasan ang kanyang bronze medal finish sa nakalipas na edisyon ng quadrennial meet sa Guangzhou, China noong 2010. Oo, parang ganun yung pakiramdam ko eh. Parang rookie pero alam mo yung parang feeling ng rookie na very excited, na lumaban. So ganun yung nafe-feel ko ngayon after the injury na parang sinasabi ko na syempre kaya kong bumalik pa rin sa competition. 12 katao ang bubuo sa Philippine Taekwondo team na sasabak sa Incheon ASEAN sa Setyembre. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, 2 bronze medals naman po ang naiuwi ng Philippine team mula po sa katatapos na kampanya sa 20th Southeast Asian Junior Table Tennis Championship sa Brunei Darussalam. Tumapos po na 3rd placer si John Marie Naire sa under 15 boys singles habang nagkasya rin sa bronze medal finish ang tandem nina Angelica Sanchez at Jana Romero sa under 15 girls doubles. Sa panayam ng PTV Sports, masaya at kontento si Table Tennis Association of the Philippines President Ting Ledesma sa performance ng mga national racket wielders. Lalo pat ito pa lamang anya ang simula ng napakaraming international exposures para sa team. Siyempre masaya ako at nakikita natin na yung mga bata talagang nag-excel sila, di ba? Yung mga bata. So, continuity ng training program lang para sa kanila. Sigurado kami na makaka-forma kami next SEA Games and next Southeast Asia Junior Table Tennis. Sa volleyball, lansado ng lahat para sa pagsikad ng second conference ng 11th V-League sa V Arena sa San Juan sa darating na linggo. Unang maghaharap ang National University at University of the Philippines, ganap na 1:00 ng hapon. Bago ang showdown ng Ateneo de Manila University at Philippine National Police o PNP bandang 4:00. Kahalahok rin sa torneo ang Cagayan Valley, Philippine Air Force, Philippine Army at PLDT Home Telepad. Umaasa ang mga organizers ng mas exciting na mga aksyon sa second conference ng pinakamalaking women's volleyball league sa bansa ngayong season. Yes, and again I will repeat, it is not only the sole work of the Shakey's V-League. We are working hand in hand with the schools. High school kids are being developed by the schools. They go to college. We have a collegiate league. And then after that, we have an open where the graduates can play to hone up their playing skills in preparation for being national players. You know, the players have been playing volleyball for several years now, and you know, as the years have gone by, they have improved on their skills. They become better players. So we feel that the games will be getting more and more exciting. Punta naman po tayo sa international sports scene sa football. Pasok na po ang Uruguay sa knockout stage ng FIFA World Cup sa Brazil. Nilalangaw na ako. Ito po ay matapos na maungasan nila ang 4-time champion Italy, 1-0 kanina, upang okupahin nila ang solo second spot sa Group D standing sa record na 2 wins at 1 loss. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Uruguay captain Diego Godin. At ito po ay nagawa niya sa 81st minute. Pero nabahiran po ng kontrobersya ang panalo ng Uruguay dahil nga po sa pangangagat, di umano.
ni star forward Luis Suarez kay Italian defender Jojo Chilen. Nauna na pong parusa si Suarez dahil po sa pangangagat naman kay Chelsea defender Branislav Ivanovic sa Premier League match noong isang taon. At siya po ay maaaring mapatawan ng FIFA ng hanggang 2 taong suspensyon dahil sa ikalawang biting incident. Ayun yung kinagat niya, papasaksak na yan sa Quirino Memorial Medical Center ng anti-rabies. Ang posible pong makatapat ng Uruguay sa second round ay ang current Group C top seed na Colombia. Samantala, pasadaan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Juan Miguel Salcedo ng Lyceum of the Philippines University. Nagdesisyon si 4-time NBA MVP LeBron James na i-exercise ang early termination option ng kanyang kontrata sa Miami Heat. Ito'y upang magkaroon siya ng pagkakataon na kumuha ng mas maraming NBA championships. Sa darating na Miyerkules ay opisyal nang magiging free agent si King James, bagay na pinaghahandaan naman husto ng management ng Heat. Ang 6-star forward ay unang nagsuot ng Heat uniform noong 2010, kung saan nabigyan niya ng 2 NBA titles ang team sa nakalipas na 4 na seasons, kasama sina Dwayne Wade at Chris Bosh. May 2 taon pa sanang nalalabi sa 6-year deal ni James sa Miami kung hindi siya nagpasya na pumasok sa free agency. Sa tennis, nalampasan ni 2-time champion Rafael Nadal ang mabigat na pagsubok na kinaharap sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa Wimbledon Open sa London, England. Kagabi na kailangan ang top-seeded Spaniard ng 4 na sets, 4-6, 6-3, 6-3 at 6-3, bago niya napauwi si unseeded Martin Krizan ng Slovakia sa opening round. Nag-struggle muna si Nadal sa opening set bago siya nakabreak ng 6 na beses sa sumunod na 3 sets. Ang susunod na makakatapat ni Nadal ay si Lucas Rosol ng Czech Republic. Sa Wimbledon Tennis Open pa rin, pasok na sa second round ng women's singles si American teenager Madison Keys. Ito'y matapos na dispatchahin niya si Monica Puig ng Puerto Rico 6-3 at 6-3 kagabi. 7 aces at 25 winners ang isinulubong ni Keys sa kalaban upang maikasang pakikipagsagupa kay Clara Cook ng Czech Republic sa susunod na round. At sa golf, handang-handa na si world number 2 Tiger Woods para sa pagbabalik sa aktibong kompetisyon. Ito'y matapos na ma-sideline siya ng halos 4 na buwan sa anhinang back problem. Unang hahato si Woods sa Quicken Loans National bukas bago siya sumuong sa hamon ng British Open sa Hulyo 17 kung saan target niya na makakopo ng pang-15 major championship. Para sa PTV Sports, Juan Miguel Salcedo, Telebisyon ng Bayan. Maligo ka daw para hindi ka langawin. Oo nga. Hindi, galing sa'yo yun eh. Ano ka? Nakakaamoy siya ng amoy sibuyas. Ikaw yun! Hinahanap niya. Hindi, langaw, ayaw Taas ka mo, ng sibuyas eh. Ikaw. Mamaya na, baka makuha ako sa commercial agad. Commercial lang. Ang tawas, deodorant, pampaputi. Whatever. Mga text, email, Facebook at Twitter messages ninyo kasama si Ginoong Dennis Principe at si Binibining Nicole Ramos. Dalawa lang sila sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Alain Maniksi, araw-araw nanonood ng PTV Sports kasama ang mga aking mama at papa. Babalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole Ramos. Dennis Principe. Yes, and welcome everyone. Hi, Nicole. Hi, Dennis. Yan, at yan, si Snow para ano eh. Parang snow. Snow. Hindi ko may panahon na... Nawawala. It's winter and so Okay, so, Nicole, paano sila makaka-join sa atin? Dahil ito na yung portion na talagang iti nakaka-interact tayo with our viewers and even our listeners because tayo po napapakinggan ng live sa Sports Radio 918. Okay. Alright, so for those who want to join us today, simply follow us at facebook.com/PTV4Sports or at twitter.com/PTV4Sports or emails at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, simply type in radio space, SR space, namespace message and send it to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and subscribers. Ayan, so send in your messages, guys. Oh, yan. Natapos natin. Sige, Boss J. Kaya mo yan. Yun! Ayun, umilaw oh, na. ay, namatay uli. Oops! Namatay uli. Oh, namatay sige, uli. Isa pa. Sorry for the technical difficulties. Ha? May ilaw ba? Ayan na. Ayan na. Oh, walang hihinga.
Walang hihinga. Diyan ka lang, Ruben Castillo. Bawal Hawakan mo na yan hanggang matapos, ha? Ayan, at habang... Hoy, mamaya, game number 4 na best of 5 semi-final series, Talk and Text versus 8 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. This is a very exciting match. Versus Mixers. Coffee? Siguro dagdag na rin natin. Pagdating sa odds, no, kanina nasilip natin, very close. Ano lang ito, hindi natin naman ini-encourage na parang alam mo na yung mga pusta-pusta. Pero just to give an idea kung paano talaga tumatakbo, kung gaano kadikit no, itong larong ito. Yung Sunwig, 1.76. Yung Talk and Text, 1.96. Wow, close nga. Very close, diba? So, halos 1-1. Diba? So, ganun kadikit. No, itong bakbakan na ito. Kaya kanina kausap ko si Mark Baroka. Sabi ni Mark, kailangan namin manalo ngayon. Hindi dapat isipin yung Game 5. Kasi parang pag Game 5, mas may pressure po sa kanila. Because imagine, lamang sila 2-0. Yes, 2-0. Diba? Naghahangad sila ng historic Grand Slam. For the team. Diba? Yes. Akalain mo kung mas straight sila. Ang pangit ng ending, from being... Wala pa nakakabalik from a 0-2, no? Deficit, no? Ay, Zian, no? Wala pa nakakabalik from a 0-2 deficit tapos naipanalo. Oo nga eh. Oo. Pero natanong mo ba siya about his jersey number? Sino ba? Kasi yesterday, si Mark Pacarael. Hindi, si Baroka. Si Barakael, si Fort. Mamaya. Yeah. Ba't yan ang lumalabas sa TV? Oo. Windows. Ayan, nakita tuloy kung anong ginagamit natin. Ayan. Okay, so, nabanggit mo ba? Paano? Oh, yes, I have, sige, actually. so... Pero pwede natin i-flash din kasi kanina hindi nila nakita. Ayan. Ayan, direct. So again, let's repeat take this. Take two. Sa mga gusto mag-join sa amin, makapagkwentuhan, all you have to do is... Follows at facebook.com/ptv4sports or follows at twitter.com/ptv4sports or emails at ptvsports@mail.ptv.ph. At para sa mga gusto magpadala ng text, simply type in radio space, SR space, namespace message and set them to 2311 for Glow and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun subscribers. Ayan, send na kayo. Alright, so basa tayo, Nicole, sa ating, unahin natin yung text siguro. Pero medyo mabagal pa eh. Medyo mabagal. Sorry, but it's still loading. Dapat mag-upgrade na to si Snowbado. Yaman-yaman eh. Kanina naka-set up na kasi na namatay. Dapat Mac. Oo nga, Mac. Gamitin niya, bagay na bagay kay Snow yun eh. Marami siyang magagawa, especially he Ano likes pa ba? Bukas naman yung yung Game 4 naman ng Rain or Shine Alaska. Yes. Another exciting match. In a way, parang upset yan kung pag nagkataon. Kasi mas highly rated ang Rain or Shine being the number 2 seeds. Yung Elasto Painters. Ayan. Sige, Nicole, kaya mo yan. I'm trying to move as fast as I can. Yan. Kung sa dad mo, Coach Bong Ramos. He's doing fine. Coach Bong is doing fine. He's at home. Yan. Okay. So, yan. Ito, may text na tayo. Sige, basa muna tayo. Let's read from our text messages. Go ahead. Wait lang Parang there's something wrong with the Facebook. Hindi, i-maximize mo ito. Yan. Sige. Okay. Ito, one of our recent text messages from Albert Cabangis. Uy, bangis. Sabi niya, good PM mga idol, may trade po ba sa BGSM High sa wife ko na si Tessang? Yung wife niya, iti-trade niya, Ano daw ang trade sa BGSM? Tapos hello daw sa wife niya, si Tessang. Hello, Tessang. May bali-balita na mapupunta dyan si Joseph Yo na in a way, inamin naman ni Mr. Lito Alvarez ng Air21. Meron na silang gentleman's agreement with the San Miguel Group na doon nga mapupunta si Joseph Yo. Alright? Okay. Sige, isa pa. Text ulit. Basta tayo ng text. From Justin, sabi niya, mga idol, magtatagal kaya sa Barako si R.R. Garcia o mapupunta lang sa SMC teams? Alam mo, Justin, your guess is as good as cash. Pero I guess it would be an advantage also for Barako to have someone like R.R. Garcia in their team. Even for, you think it will last long or for... Dapat parang Barako nagtatagal. Kasi Barako eh. Like the drink. Brad, i-display mo nga yung t-shirt mo rito. Happy Battle. Snowbando. Sige, hinabasa. Okay. Wait lang. Ako rin.
text pa, Nicole. Okay, basa pa tayo. May bayad yan eh. Wait lang, O yan, yung may poging snow para pumasok. O yan na. Tweets muna tayo. Ito si... Sarap, kumain akong chippy dun. Uy, paborito ko. Naalala ko nung bata pa ako. Chippy, diba? Favorite ko yun. Classic. Yung pula, ha? Red, yung original. Yung pula, ano yung isa? Blue. Cheese yung blue. Yung pula. Gusto ko yung E.T. Ha? Nung araw yung E.T. E.T? Ano yun? Ano yung E.T.? E.T. yung may libreng laruan. Di ba? Yung sampalok? May ganun pala? Cheese curds yung parang cheese curds. O sige na, basa na. Sige, ito si Rald Uy. Snow-ask lang po si Luigi na ba ang coach ng SMB at kukuha ba ni Fajardo ang MVP single player ang nakakuha ng 3 BPC na sunod-sunod. Mukhang wala pang gumagawa niya, ano? Wala pa. Wala. Mahirap po yan. Tapos yung Luigi, mukhang wala pa namang negotiation eh. Pwede, ha? Pero pino-upload siya ron. Pwede, para 3 triangle na. Alimutan ko lang may nagsabi sa akin dati kinukuha yan sa Sandig eh. Ni Team Cone? Hindi, bago pa si Team Cone. Parang... Siya yung choice dati? Basta meron nun eh. Hindi ko alam? Hindi na... Finalo niya ako nung kahapon. Oo nga, proud na proud ka na. In-unfollow niya ako 3 months ago. Pina-follow ka na dati. Oo, pina-follow ka. Pina-follow ka na yan. In-unfollow niya ako na may nilabas ako sa Barako, nag-away sila. Ano ba yun? Yung mind your own monkey business. Hindi, kung para mong kinuha si player na yun, binanggit niya. Si James Shep, kapalit ni Celino Cruz. Okay, basa pa tayo. This is from Francis Ivan Tria from our tweet. No bag, but true po ba as si Taulava to BGSM trade? Thanks. Nadidinig ko to kasi parang pino-upload ng agent niya dati, na si Cheryl Reyes. Hindi siya ngayon? Hindi na. Sodo na si Asi. Discarte sa na. Yun ang nadinig ko, Si Asi na nakikipag-negotiate. Pero hindi ko alam kung anong status ito no? Pero right now, tahimik pa ho kasi yung kampo ng Barangay Ginebra, San Miguel. So hindi pa ho nila sinasagot yan kung meron. Kung may plan sila o ano man. Pero kasi yung yung relationship niya sa San Miguel, dyan lang yan Considering na nanalo siya dati, Brad, ng championship sa ABL. At alam ko, yung bonus niya, hindi pa niya nakukuha. Kasi naman yung nun. Ganun ba? Oo, hindi pa. Naka-etchap. Alright. Pero si Asi naman kasi, alam mo, kahit sinong team, parang welcome. Oo. I think so. Saka yung pinapakita niya. Remember yung Meralco, siya ang inalis doon. Siya ang umalis. Hindi naman umalis sa parang galit. Parang yung kanya kasi, gusto niya lang subukan. Diba, na dun sa kabila, San Miguel, Ginebra, diba? Pero napakabait na mama na yan. Sarap kasama, sarap ako. Talong yung si Snow. Big man, but very good, diba, with a good heart. Sarap sa kwentuhan. May tumutulong sa atin si The Exclusive Almighty. Ito yung kahapon yung sa Alaska, yung mga bambok na gano'n. Naging winner na natin yan short ni Gary David. Pero solid na Alaska pan siya, pinapalit niya ng ticket. Yung short ni Gary, pinalit niya ng ticket. Sabi niya, heard someone ask who won consecutive BPCs. I researched Danny Ildefonso daw, 5. Plus Vergel, 3. Hindi, Thank you. In one season. Yan tinatanong, di ba? Kanina. 3. Sabi niya, 1 consecutive. Kasi baka mamaya, second, third, first, second, third. Dapat consecutive, 3. Okay. Sa bagay, kung 5 consecutive. Para malaman. 5 straight? Tawagan mo si Danny Ildefonso. Sinasagot ka ba ngayon, Brad? Medyo. Ha? Text ako ngayon bukas. Sinasagot ka? Bukas sasagot. Hindi, pero busy daw. Baligtad no? Yung iba kasi, Brad, pag sumisikat, yun yung hindi namamansin. Okay. Yung iba, pare, ngayon ko na nalaman na nalalaos, saka pa naging suplado. Ganun ba yan? Hindi. Bait si Danny. Uy, ingat ka. Baka bugbugin ganyan. Okay, basa tayo ng... Career highlights. Ayan. Saan? Best player of the conference. 2 times 2 times. Commissioner's Cup. Governor. Hindi, yun O nga, 2001 to 2000. Ayun nga, Hindi. Dalawang seasons siya. Kasi parang yung commissioner. So, gitna-gitna. Oo. Wala namang Philippine Cup. Ayun, sa baba. 2001. Ayun, Brad, totoo siya. Tama siya, Asan?
Tamo sinweep niya mula 2000 hanggang 2001, yung mga conference. As Philippine Cup. Ayun, no? All Filipino Cup Best Player Best Player Conference. 2001. So, yung 2001, straight yun. 2000 tsaka 2001. Sinweep niya. Galing. 2001 siya, wala siyang... Hindi, meron din. Philippine. 6 to. So, 6 ito. Philippine, wala siya ng 2000. Hindi, Philippine Cup. Wala siyang Philippine Cup 2000. Wala siyang 2000. Ay, salamat kay Straight Edge God. Ayaw niyo sabihin yung tunay na pangalan niya. Salamat din sa Google. Salamat din sa Google. Tapos ayan, si Francis Ibantria. Ito nakakatawa no? Tinutulungan nila tayo. Yan. Paring Francis kulit-kulitan natin yan Inaanak niya yung anak mo? Ha? Inaanak niya anak mo at pare tawag mo? Typical lang, di ba? Okay. Yan lang yun. Pare, yan lang yun Sige, tinatawanan ka sa likod nilabay Si Justin! Mga idol! Magtatagal kaya. Nabasa niya yan. Albert Cabangis! Tapos na yan. Tapos na yan. Refresh natin para mga bago. Ayan. Galing kay Darwin Santos. Ay! Bastos tong computer natin Nagsasalita pa ako, nagbabasa, inalis na. Kanino ba yan? Ayan. Sa akin. Darwin Santos. Sabi niya, ano na po ba balita sa Best Import Race at sa MVP Race? Thanks and pabati po ako. Hello, Darwin Santos. Ano tingin mo, Blakely? Pwedeng Blakely, maganda performance. Pwedeng Reed. Pwede yung Walker. Si Walker. Kaya na si Walker, maraming technical. Up, down. Tsaka may mga technical. Yung Reed kasi, may 6 na sunod-sunod na panalo. Tsaka may consistency. Karamihan doon, siya ang dahilan. Pero yung talo nila kagabi, isa rin siya sa dahilan. Masama na laro Yun lang. Di ba? Tapos yun naman, gumanda naman. May pilay pa. Tapos gumanda naman dun yung laro ng niya. Gumanda naman dun yung laro ng niya. Nung karibal niya, si Walker. Okay, basa pa tayo? Okay, let's read. Si Ellen Dutel. Ay, nako. I'm enjoying the show. At the moment. Naman bukas. Yay, so excited. Sana matuloy yung kay Kuya Jens bukas. Jens. Is that Jens? Hindi, baka, Brad, guest sa Sports Chat sa DWBR. Kasi bukas, ang guest natin, yung magpaparaffle ulit tayo ng mga Android phones. Kasama natin si Willie Miller. Simon Atkins. Really? Tsaka si F. Buensalida yung may-ari. Puro pogi yung Brad. Di katabi ka ron. Si Simon tsaka si F, pogi yan. Buti na lang, dalawa tayo, Willie, sinama tayo doon. Balanse. Para mabalanse. Kumbaga sa Ranggola, walang killing. Kilya. Ay, Kilya. Kilya yun, Kilya. Okay. Basta tayo Facebook. Si BJ Manguni. Mga idol, tanong ko lang kung bakit si Cyrus Baguio parang nababawasan ang playing time niya. For rain or shine, sana naman po play good basketball, not dirty play. Good luck, they're not playing dirty. Okay, try ho namin tawagan si Coach Alex Campton. Yeah? Coach Alex Campton. Kung hindi sila nagpa-practice ngayon. Tapos na. 1 to 4, 2 to 4 yun. Try ho namin kontakin si Coach pero mabait yun, sumasagot yun. Pag hindi, pag tumawag ka, tatawag siya mamaya. Hindi mo sagot, tatawag yun. Mag-sorry pa yun. Sa pagbabalik ng PTV Sports. This is Jimmy Alapog from Talking Texas, Tropog, Texas, and you're watching PTV Sports. At nagbabalik muli ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome back. Alright. Okay, Nicole, basa. Magbasa pa tayo, no? Ito si Boyet. Sabi niya, gandang hapon po sa inyo. Balita po sa SMB, sino kapalit ni Chris Lutz? Brad, tutuloy ba talaga yan, yung Chris trade. Lutz? Wala pa yan? Tagal pa yan? Wala Kasi pa. ina-evaluate pa yung San Miguel. Kasi pag-aaralan pa yan pag malapit na yung draft. Sa ngayon kasi hindi makagalaw pa yung mga teams kasi hindi pa nila kilala kung sino yung mga magpapadraft. Tsaka kung ano yung posisyon nila. Oo, kung ano yung mga posisyon nila. So, pwedeng on draft day. Oo. Pwedeng on draft day. Normally, ganun na nangyayari ngayon. Uso na yan. Diba? Ito, kinakontak ko si Coach Alex Compton. Malamang, Brad, tulog to. Pahinga ng no? Pero try natin, tatawag po yan Alex lifestyle. Campton. Alright, basa muna tayo from Facebook. Si Jerry. Johnson, Johnson Martinez, yan, nanonood sa atin ngayon. Team manager yan ng Blackwater Sports at Ever Bilena. Kaya makinis po ang mga mukha namin ngayon. Dahil sa Ever Bilena. Bukas po, yung mga aspiring PBA players, yun naman po sana may potential ay mga matatangkad, mga ganun, Baka minsan, mga liga sa barangay, mag-try out na lang bigla. Sa mga boxer. Alas 9 po ng umaga sa SGS Gym. Diyan po yan sa may Araneta Avenue, Brad. Yung SGS Gym doon. Ay, boss, laro tayo ron. U-turn ka, yung direct
Mula kunyari ng Quezon City Circle, kanan ka doon sa may Araneta. Tapos U-turn. Diretso ka doon. Tapos may U-turn yun, yung pangalawang U-turn slot. So may area yata ng ano yun eh. Yun lampas ng Shell. Oh, kasi yung Shell kasi, ano yun eh, Maria Clara yun eh, di ba? Yung next na kanto. U-turn ka kasi pagitan nyo ng Petron ata tsaka nung Shell. Okay. SG, makikita nyo dito sa kanan. Doon dati nagka-practice yung youth. Yun, doon sila na-stuck. Na-stranded. Oo, doon sila na-stranded. Maganda doon sa SGS Jeep. Doon ako naglalaro pag Friday. May jersey na nga ako kay Johnson Martinez. Di pa binibigay, Brad eh. Pati ako din daw. Ikaw kasi hindi ka umatin. Hindi, ngayon lalaro tayo. Ako, this Friday. Lagi ako nando doon. Di binibigay ni Johnson. Basa na. Alright, ito si Jeric. Sabi niya, gandang hapon sa inyo, Sir Snow, Sir Dennis, and gandang Nicole. Anong team po ba sa NBA ang gustong kumuha kay LeBron at Carmelo? Pabati po, Larioza family. Salamat po. Carmelo, Brad, Houston Rockets. Celtics. Tingin ko work yan. Feeling ko lang. O baka sign and trade. Si LeBron at parang hindi type ni Phil Jackson. Tapos kay naman, kay LeBron, yung balita na Lakers daw, silang tatlo ni Kobe. Kasi yung salary cap eh. Yun ang problema dun eh. Di ba? Sa naman, si LeBron naman, Cleveland ang pinakamatunog. Baka bumalik siya doon. Kasi doon talaga siya eh, di ba? Tsaka nag-tweet yung asawa niya. Ay, nag-post sa Instagram. Ano sabi? Parang home sweet home. Tapos nakalagay mapa ng ng Ohio. Tapos may star yung Taga doon siya Akron eh. Sa Akron. Siya yung kumanta ng Akron. Ano mo yan? Nobody wants to live together. Ito, alam ni si Eric Bayawa. Kaibigan ko to. Salamat to sa panonood. Okay. Kaklase ko. Nung high school. Nalipat ako sa Adventist eh. Doon ako nag-aral. Kasi yung dati kong pinag-aaralan, lagi ako sa guidance. Sa guidance counselor. Kasi dinala ako doon, tumino ako doon. Kasi Adventist eh. Ako ng magandang asal. Talaga? Talaga. Effective naman. Effective. Di alam ni Fidel yun. Yun ako. Sa bagay, okay na kayo ni Coach Luigi. Okay na kami ni Coach. Effective yun. Effective. Di ba? Nicole. Basta pa tayo. Sige. Si Ren, sabi niya mga idol, JC and Tal to San Miguel Beerman. Is this true? Wala po tayong nadidinig na ganyan. Puno sa posisyon na yan. Number 3. Tsaka may Lats. Mag-unload nga ng Lats eh. Diba? Okay, next. May Lassiter. Our tweets naman from Jason Rumor Rubio. Hello, Jason. Sabi niya, Snow Badwa at Dennis Nicole, paki-ask po kay Coach Jeff sino gusto nila makuha sa draft day. Alam mo, hindi nila sasabihin yan. Yeah, of course. The best that we can do is hulaan. Kung sino kailangan. Yes. Siyempre, hanggang last day. Mystery pa rin yun. Oo, hindi nila sasabihin. Diba, no? Si Mark Jesse Santos tumulong sa atin, Brad. Carmelo daw, Houston, Dallas, Chicago, LA. Yan yung mga nag-aahinga sa kanya. Pero dyan yung Houston tsaka yung Chicago. Tapos itong si LeBron, Heat daw, Cavs, New York, tsaka Chicago, at Dallas. Yung Dallas. Kaya lang ang problema ngayon ni LeBron dyan, si kasi Brad parang 36 million na lang yung salary space nila. That's right. Pipirma pa si Dirk. Ayan, tinmeet niya. Diba? Tutulong pa si Dirk, diba? So, malamang talaga sa Cleveland may Chicago. Tsaka to think na yung Cleveland kasi may may conspiracy na theory dun sa Heat eh. Diba? Na kaya na-turn up na si LeBron bumalik. Kasi parang nagpapaka-Jordan ako, wala naman akong Pippen. Diba? Parang, diba, yung pananaw ng iba, parang, kasi ang problema kay LeBron, siya lagi napupuri na nagdadala sa team. Meron kaming Dwayne Wade. Meron kaming Chris Bosh. Sige, subukan mo mag-isa. Gano'n, diba? Yung Cleveland ngayon, Brad, first pick pa. Tapos may Kyrie Irving. Tapos ando doon pa si si Barrio, baka ikalas kasi kailangan ng salary room eh. So, abangan natin yan. Kaya lang, problema, yung Cleveland, lumalabas, parang puro guard. Parang from scratch, nagre-rebuild sila. Pwede yun, 2 taon eh. Tignan nyo yung Reynolds, 2 taon yan, bago naging contender. Na consistent. Yung pong Air 21, 3 taon, from scratch talaga yun. Totally, diba? Yun pong Meralco, 4 na taon na. Hindi pa rin, wala pa rin nangyayari. Scratch pa rin. Okay, basa tayo sa mga text ulit. Ito from Timbert. Sabi niya, update po sa lahat na PBA teams na trade. Kulang ba ang big man sa Barako at sistema sa laro si Shot
Tangkinsen. Shot kasi para ako. Ano yan? Pare niya yan. Hula mo mga big man. Medyo. Although may mga big men sila. Si Dorian Peña. Kaya naman, pre. Kundi dahil kay Coach Bong Ramos, yung dalawang kumpare mo nagsulian na ng kandila. Si Raiko at saka si Shot. Dahil malamang sila nagsunod. Nagsunod. Di at least pare pa rin. Okay. Si Raiko, Jordan. Jordan na, national head coach. Ilang araw na niyan palang inihintay yung tawag ko. Sige, Coach Raiko, I'll try to call you one of these days. Hey, Snow, why you not calling me? You answer your phone. Hindi naman ganun, hindi mo lasing. No, hindi yung salita niya parang lasing. Di ba? Eto, meron tayong compliment. Si Katrina, sabi niya, sports Katrina, news overload. Thanks, no bad Bernardo ba yan? Katrina. Berry pie? Berry pie. Salamat, Katrina. Thank you for a very nice comment. Ito na, labas yung mga ninyo, mirror ball. Mga magic ball ninyo. Charina Elise, ang sabi niya, good PM, prediction po sa SMC TNT. Thank you po. Kanta ka naman, Nicole, from Eli Bailon, Makati. Hoy, kumagana po ni Boss JB yan. Oo. Tsaka ni Eli Buendia. SMC and TNT. Kanta raw. Prediction na? Who do you think is gonna win? SMC and TNT. Tonight, yeah. Hindi ko kami marunong humula nung laro, pero ang isa nakikita natin dyan, si Coach Tim Cone tonight. Kasi last time po kasi caught flat footage yung Sunny kasi sinapol ni Coach Norman Blanc yung yung lineup niya. Pero di ba Norman Blanc. broken si si Coach Tim Cone kasi Di balita ako yung isang coach daw, Brad, tinawag nung may-ari, hey, I should call you Blank. Nabablanko daw kasi. Blank? Sino nabablanko? Kaya nag-adjust. Sino nabablanko? Kaya may sinabi kang coach. Yung pangalan okay. So, sinapol niya yung players niya, Brad. So, mamaya, expect natin kung anong antidote ang gagawin dyan ni Coach Tim. Nanalo Tsaka yung Team Cone, bilib ako ngayon, Dati pag sinuuna mo yung Brad, nalilito na yan Ngayon, mabilis siya mag-adjust Diba? Although, dun sa last game, nakakitaan natin ng versatility din yung depensa nung Token Tex, sinona rin nila Tapos nila, pinresure nila yung ball handler, Baroka, di ba? Hindi nakaporma, tapos si Blake nang i-contain sa ilalim. Okay, so hindi ko namin mahulaan kung sino, but expect a good game, I'm sure. Yeah, a couple of adjustments. Siguro tons of adjustments from the two teams, di ba? Okay, so ayan si Meg po ay dumating at bumalik dito para magpasalamat lang sa kanyang mga sponsor. Pasalamat ka ba dito? May time pa ba? Hindi pa ba? Hindi, kasi pag nandito ka nang ibig sabihin, thank you time na Parang signal. Meron pa tayong 2 minutes. Okay, next. Masa pa tayo. Joshua Arellano, sino po ang tingin nyo maglalaban sa finals ng PBA? Mga sirs. Hard to predict. Mahirap yan kasi yung Token Tex po, they have the heart of a champion. Yeah. That's right. So, if they force a Game 5, mas mabigat hulaan yan, di ba? Mahirap. Bigyan nyo, parang papayag bang Sunmig na ganon, Brad? Sa ngayon kasi may twice to beat age po yung Sunmig. Same thing with Alaska. Kaya lang, ang tanong po doon, yung Sunmig ba kaya mong talunin ng 3 sunod-sunod? Yun na nga diba? Yung Token Tex, talaga bang sasadsad na lang bang tuluyan yan? Diba? Ang tanong naman, yung Sunmig ba kaya yung pressure? Dalawang sunod sila, Game 5. Tapos sa kabilang banger, sa Alaska Rain or Shine, yun bang Rain or Shine, papayag na matalo rin na sunod sa playoffs against Alaska. Wala pa silang, except yung 0-2, wala pang back-to-back losses ang yung Rain or Shine. Tsaka sa playoffs, hindi sila natatalo, na-sweep lang sila ng Token Tex sa Philippine Cup last year. Pero sa tingin nyo, ang Sunmig talagang may fire na they want to win ulit. Naman. I think so. Lalo yun. Dahil they want to keep the... They can't afford na mag-relax talaga mamaya. Dahil pag binigyan mo ng chance yung Token Tex, Brad, yan yung team na pagka binigyan mo ng pagkakataong mabuhay, nakakabawi pa. Di ba? Nung muntik sila na Grand Slam, muntik sila na eliminate ng Commissioner's Cup dun pinalusot lang. Okay, anyway. Hindi, nakalusot lang. Nakalusot. Sorry for the term. Nakalusot lang. Di ba? Okay, sa San Miguel din ata yun, Brad. Kay Olsen. Yung ba kay Ato? Si Ato. Nag-champion si Ato dun Di ba? Nung third conference. Sige. Alright, basa pa tayo. From Facebook naman si Marife Nuke Ulatan. Sabi niya, update naman po sa
SVL at sino-sino po ang team na kasali? Sino-sino po ang kasama sa lineup ng Ateneo University sa SVL ngayon? Nasaan na rin po si Lordy Tugade ngayon? Pakibati sina Tina, Tony, Kay, Norly, Faye at happy birthday kay Woa Mel. Ayan, thanks po. Ito, Brad, tumulong din sa atin si John Paul Manahan, Brad. Oh, si JP. Ay, Sabi niya, JP, who has cap room? Miami, Houston. Yung Miami ba, may cap room ba to? Hindi, kasi nag-ano sila eh. Yung tatlo, nag-salary cut eh. Oo. Tapos batiin ko rin si Kuya Mon Nunez. Ay, si Coach Alex Compton is on the line. Coach, kumusta ka na? Kumusta ka na? Coach, Yeah, I missed you, Coach. We were just talking about you because we were trying to contact you because a lot of Alaska fans are asking some questions. Tapos, you didn't answer. Tapos, we told them na he will call and you just did. Call back. Yeah. Oo nga. Anyway, just a short interview, boss, if it's possible. Can we put you on air? Okay. All right. Sir, something personal. Joke. Anyway, Coach, a fan asked us a while ago about Cyrus Baguio's playing time. Why is it shorter daw? Yeah, it seemed to be dwindling daw. What's your explanation, boss? Actually, kung napansin nyo, lahat ng mga players na starters namin, na-dwindle yung playing time nila. We have only had, each game we've only had one local play over 30 minutes and it's been barely 30 minutes. Kasi yung rain or shine, sobrang lalim sila, tsaka puro fresh legs sila. So, part ng strategy namin doon, si Cyrus, si Sunny, si Gabby, halos lahat talagang 25 minutes or 28 minutes pababa. Kasi sobrang sipag maglaro ang rain or shine. Kailangan fresh legs ka sa playoffs. So that explains why you can still you can still cope with the rain or shine even at the last minute of the regulation, boss? Well, that's what we want kasi talagang malalim yung bench nila. Ang dami magaling na player. So, siyempre yung lahat ng mga teams ni Coach Yang, isa sa mga nila is malalim sila, maraming maglalaro, at palaging fresh and go hard sila. So, kailangan go hard din kami. I think if we play any players 40 plus minutes, mahirapan sila dyan. So, okay, Coach, last question. Alam ko, busy ka na with your family time ngayon. Medyo relax mode ka dahil Total War tomorrow. Anong klaseng game 4 ang ini-expect mo tomorrow considering that, rain or shine, sanay sila sa playoffs, sa ganitong klase ng situation. And alam mo na hindi sila papayag na basta-basta matalo at magbaot sa series. Taas talaga ang respeto ko sa rain or shine. Hindi lang dahil doon ako galing, but mataas ang respeto ko kay Coach Yang. Saka kilala ko yung mga players. Go hard palagi sila. So, nung nag-usap kami ng team dito sa Alaska, sabi ko lang sa kanila na check talaga yung best nila bukas. Na 48 minutes maglalaro sila ng maayos. Now, we can decide kung imamatch na namin yon o kung hindi namin imamatch, sigurado may game 5 kasi magandang ipapakita ng rain or shine bukas. So, kailangan talagang handa kami. And last question, Coach. Last question. Did you expect the game to be as lopsided as it was last night? Well, actually, kung napansin mo, Snow, hindi naman naging masyadong lopsided. They cut it to 8 points with 3 minutes left. Kaya nag-timeout na ako. Actually, nagalit ako ng konti dahil sabi ko sa kanila, hindi pa tapos, 8 points pa lang. 3 minutes. I mean, wala yun. Hindi pa tapos yung laro. Tapos, ang daming firepower sa kabila. Medyo nag-relax yung mga players. Sandali lang, biglang nakashoot sila ng 2 threes. Yung 14-point lead namin, naging 8 agad. At sila yung tipong team na pwede mag-comeback na gano'n So, bawal mag-relax dito. Pag bakasyon na, pwede mag-relax. Pero habang may laro, bawal yan. What about the temper of your players, boss? You were able to contain it last time. This time, isa pa rin niya sa babantayan mo, no? Yeah, it's playoffs. Siyempre, sa playoffs, fisikalan yan Walang gustong matalo. So, kahit anong pwedeng gawin ng bawat team para manalo, siyempre gagawin nila yun. Ang sabi lang namin is focus lang talaga tayo sa laro. Pag bangga, part ng basketball ang bangga. Bakit magagalit pa tayo? Maglaro lang. Tapos ayaw namin na sa amin yung mga technical or flagrant, maglalaro lang kami. Kailangan handa lang kami sa best nila.
Okay, Coach, salamat po sa oras. Salamat din sa pagtawag. Ikaw ba, gumasta ng globe na ano? Okay lang. Globe mo? Problema. Oo nga, okay. No problem. Salamat, Coach Alex. Kwentuhan tayo ulit and good luck sa game tomorrow. Thank you, Coach. Okay, salamat din sa inyo. Ingat, no? Thank you, Coach. Sana lahat ng mga Amerikano, Brad, ganyan, ano? Tagalog mo pag kinausap, no? Huh? So, sino mas gusto mo? Si Coach ngayon, Coach dati? Pag-interview? Mag-interview daw. Ito! Wait, ito. Magpapaalam na po kami sa aming mga sponsors. Nakatambay na po yung ating Boy Pompiangs, si Attorney Marcus Rodes at saka si Ralph Abina, sponsor. Thank you. Thank you to Live, Love, Pray, Fitness Wear, Pinch, Penny, Fashion Wear, Street Couture, Mr. J. Lucero ng aming hookup watches, Mr. Amis Tumang ng aming amazing playground, Sir Deseldo ng Ever Belena, Bobson Jean, St. Luke's Medical Center, California View, Dean Grace Pharmacy, Frank and Marcel Graphics, and of course, Major Relief. Happy birthday, PJ M. Paz. Ayan, ipinanganak po yan nung lumubog yung Doña Paz. Okay, ayan. Thank you, Mr. Giselle Lucy, for our makeup from Ever Belena. Thank you, Mr. J. Lucero, for our hookup watches. Thank you, Mr. Amis Tumong, for amazing playground shirts and jackets. We love them. Thank you, Sir Mike, for our Street Couture shirts. Thank you, Mom, Dad, Lola, and my sister. I love you all so much. Giselle de Guzman ng Globe, Mr. Spotify. Mr. Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. At saka kay Mr. Rene Pardo ng San Miguel, Robert Noon ng San Miguel. And my wife, Queenie, love you. Nandito, Prince Zian, Prince Zoe. Mami Base, Mama Lau, Daddy Dan, Mami G. Yeah. Sa lahat na nagmamahal. Marinig ko na Mr. Joshua, Magazoso, Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianos D, at saka kay Boss Rafi Casio, salamat po. Sa Ever Belena, Boss Giselle Dusi, Ma'am Kitesi, Siliman C, Boss Mike Lim, at saka kay Johnson Martinez. At salamat po sa iba pa na mga sponsors sa Globe Telecom at Giselle. Rally Tours and Travel at Globe Telecom. Salamat po sa inyo. Kinakatok na po kami, mga kaibigan ng News at 6. Sila na po ako po yung Nicole Sobadua. Nicole Ramos. Dennis Principe. News at 6, sa inyo po sila. Isa po dyan, matangkad, isa po, medyo maliit. Kaya rin ako po, hindi nyo halata. Narito po ang kanilang headlines.